Hey mga boss, 502 ulit. Parang nasarapan ako dito sa 502 kasi bread and butter ko na. Hindi ko inasahan na napakarami ng owner ng 502. Kung pwede lang palitan ko yung page ko ng or yung YouTube channel ko ng Bob the 502 guy. So pasalamat tayo sa concert kasi marami talagang concert dito na mapa-generic man or mapa-original, halos concert yung mga pumapasok dito. Kahit ako nagulat sa dami ng kaya pinili ko mag-specialize na lang sa concert 502. Alam niyo mga boss, yung mga basher ko, minsan sukang-suka na or kumbaga suyang-suya na sa napapanood nila, kaya lagi nila ako sinasabihan, wala ka na bang ibang alam kung hindi 502? Puro ka na lang 502. Upload ka naman ng iba. Kaya lang mga boss, yung content natin ay nanggagaling din sa mga nire-repair natin. Nga pala, ito ay may problema sa isang channel. Sabi ng may-ari maingay daw kapag pinipihit yung tapos para may maluwag ata dito. Ayan oh. So maluwag na to. Ano ba nangyari dito? Maluwag na itong sa bus. Papalitan na rin natin yan. Ayan oh. So sa overall na repair ay talagang pinapalitan yan. Ito maluwag din oh. Tingnan lang natin yan. So dito, sabi ko sa may-ari para wala nang mahabang diskusyon, pakyawan na lang. Overall repair. Ibig sabihin nun, magsisit ako ng price, tapos parts and labor ako nang bahala. Parang pakyawan din mga boss. Shoutout pala sa may-ari nito, nilista ko si Kuya Noel Alsola. Yan. Shoutout sa iyo kuya, at gagamitin niya to sa December 8 at habol. So habol pa naman. Yan, buksan natin. Ito ay concert na legit naman. Ayan, nakaukit pa yung niya. Tapos simple yung natural na kulay niya ng board na brown. Ayan. Yan, may serial number pa. May repair na rin to. Yan. Shout out sa mga brother tech natin or mga kaibigan. Hindi ko ito kilala, pero shout out na lang sa mga taga Miko Electronics ng M. Santos, Antipolo City. Yan. Last 2023 ni-repair nila yan. Audio din ang problema, so yan. Shout out kay sino to? Si Alex. Shout out sa technician. May 2 months na warranty din sila sa repair nila. Okay? So na-repair na to ng taga Antipolo din pala may-ari nito kasi taga Antipolo niya pinagawa. Pero shout out na lang sa mga technician diyan. Support tayo sa mga kapwa natin tech. Yung iba na may misinterpret lang tayo na pero support tayo sa mga kapwa natin tech mga boss. Yan, kung may hindi ko to kilala personally, pero kung malapit kayo dyan sa lugar nila, di pwede kayo dyan na lang magpagawa. Ganun lang. Okay, buksan ko na muna para makita yung sitwasyon sa loob. Ito matik papalitan ko na as part of overall repair. So pinapalitan ko na yan para iwas loss connection. May na-encounter kasi ako mga boss na humihina or nawawala yung sounds. Yung pala sa binding post yan, pag may kalawang na hindi na maganda ang contact, nawawala. Akala ko may trouble. Tapos nung tiningnan ko tong pinakailalim niya, yung suksukan, kalawangin na rin pala. So akala ko may trouble dun kasi parang hindi pantay ang tunog o parang medyo garalgal. Doon lang pala napalitan ko, umayos na. So ang dami talaga mga mapapansin yung mga trouble minsan na hindi mo inaasahan na doon ang sira. Okay, mahaba na yung kwento natin sa intro natin. Okay, so mga boss, sabi ko sa may-ari, ang magiging nito katulad ay sa mga ni-repair lang natin na So ganun lang din naman ang procedure. Una, titingnan natin kung ano yung mga possible na sira at mga pwede pang masira, malapit nang masira. So mali naman yung terms na ginamit natin. Tingnan natin dito. Ang una ko napansin dito nang binuksan ko, kasi dito agad ako sumilip. Kung mapapansin nyo tong capacitor, bloated na, yan lobo na yung capacitor. So pag sinalat mo, yan para na siyang umbok na, ganun din. Ito hindi pa masyado, pero maluwag. Tingnan nyo mga boss, maluwag na rin. So hindi natin alam kung sahinang, pero papalitan naman natin pareho na yan. Kapag isa ang bloated, pwede naman kung nagtitipid ka, isa lang ilagay mo.
Pero para mas mainam na pantay sila, dalawahin mo na. Yun ang advice ko dyan. Kung nagtitipid ka, di isa lang. Pero sa akin, dahil pa-repair to, dalawa na para iwas bakyab. Ngayon, yung mga kinakalawang dito, katulad niya, no. Ayan. So kung mapapansin nyo yung transistor na to, ayan o, kinalawang na. Tapos ito, yung pinaka board na yan, o yung pinaka capacitor na yan, kinalawang na. Ayan pa o. Ayan. So kitang kita naman kasi nilapit na natin ito sa ilalim. Hindi na, may kalawang na rin ata yung capacitor na yan. So itong buong section na to, itong buong section na yan ay kakalasin natin, check upin natin. Tapos dito naman, matik yan, main volume, mga switch dyan, potentiometer sa baba, papalitan lahat yan. So kalasin na natin para masimula na. May signs of repair na rin to kasi kung mapapansin nyo dito mga boss, yung transistor ay magkaiba na. Pero parehas ang number, ibig sabihin hindi ito Toshiba, di ba? Ito ewan ko anong brand to, pero ibang brand na to. Pero same lang din yan, 5198. Ganon din dito. So kalasin natin lahat ng board para masimula natin mag-repair. Yun lang siguro muna. Yung kinalas na natin pala yung pinaka board lahat. Dito palit potentiometer, switch. Tapos ito sabi ni kuya, ito papalitan na natin yan. Pati yung may repair na rin to kasi mapapansin nyo sa hinang na repair na rin yan. Yan dito. Tapos yung mainboard naman dito, volume naman at saka yung selector hindi naman maluwag, yung pagkahigpit lang siguro. Ito naman yung mainboard nya. So bukod sa capacitor ay lobat na yung phone natin, baka mamaalam na. Ano ba yun, tuwing magbablog ako natatiming talaga na lobat yung phone ko. Hindi naman to mabilis malobat, talagang nasakto lang. So dito yung resistor na yan, papalitan na natin. Tapos may sunog pa dito, yan, papalitan na rin natin yan. Yan, yung mga kinalawang, ayan o. Kitang kita naman, ayan. So isa-isahin natin yan. Tapos yung hinang sa fuse okay pa naman to kasi tumutunog naman to, sabi ng mayari. Hindi ko na tinisting para isang gawaan na o isang diretsyo ng ano. Okay, may pamalit naman tayo niyan mga. Tapos itong capacitor, kaya pala ito gumagalaw. Ayan, tingnan natin dito. Ayan, natuklap na yung ano niya, yan o. So gawa natin ng paraan niya na ma-reinforce na lang yung ano. Ayan o, sumasayaw-sayaw na. Yung isa hindi. Okay, simula dito sa mainboard naman o sa driver section, nabubulol na naman ako, ay wala pa namang nagalaw dyan. So power transistor lang yung nagalaw kasi yun lang may hinang. Ayan, pero wala pa naman atang problema dyan. Okay, so simulan ko na muna. Dito tayo sa mainboard mag-umpisa. May mga pamalit capacitor naman tayo dyan. Okay, update ko na lang kayo mga boss. So sinimulan na natin mga boss dito. Ayan, natanggal na natin yung mga may mga tama na pyesa. Ayan, dito pinalas na rin natin yung capacitor. Pag ganun, double check natin lahat yan. Tapos dito, tapos na dito, maglalagay lang mga bagong pyesa. Ganun din dito. So check natin yan hanggang doon para masuyod natin. Then punta tayo sa board. Okay, so natapos na natin yung mainboard. Double check na dito, may mga kinalawang na jumper at saka itong capacitor, yung paa, yung ceramic niya pinalitan natin. Capacitor, ayan, bago na yung dalawa. Tapos dito yung capacitor din at saka ilang transistor dyan, resistor napalitan na rin. Double check ko na lang, parang may kalawang pa yun tika lang. Ayan, tanggalin ko na lang, double check ko din yung iba kung may kalawang, tapos palitan natin. Dito wala naman ako nakitang problema, na-resolder ko na lang yan. Malalaman natin kung magra-rattle yung relay o ano. Testing na lang natin. So tapos nito, lipat na tayo dito sa board na itong dalawa para malaman natin kung uubra. Okay, dito naman tayo sa
volume board. So mapapansin nyo dito may nangyari dito, may signs of repair na rin, no? Hindi lang natin alam kung ano nangyari dyan. Natuklap ata yung board. Yan. Tapos ito yung mga target na papalitan natin. Tapos itong selector, kailangan ma-check nyo sa tester ko ano nangyari dito, na tumulo ayun, ano nangyari, nabutas yung ano, yung pandikit ko, yung itim na glow, tapos kumalat yan, no? Hindi ko na magalaw. So dahil one lang naman ginagamit ko dito, hindi ko na, pinabayaan ko na. Huwag nyong gagayahin mga boss yung ganitong ginawa ko na ano, pinabayaan ko yung gamit ko. So isa po tong hindi magandang halimbawa sa mga baguhan, sa mga ano. So hindi porket matagal ng ano ay nagpabaya. So huwag nyong gagayahin yun. Porket mura ko lang nabili yung tester. Ko lang ata ito nabili. So papakita ko sa inyo kung bakit sinabi ko na yung selector niya, nakasit na pala yung selector sa E plus B. Kumbaga lahat yan gumagana na. Tester natin. Ito yung common niya, yung ano, ito yung common, yung pinakaitim. Yan, ayan o. Ground. So lahat yan dapat gumagana. Tingnan nyo sa reading niya dito. Yan. So mapapansin nyo hanggang 10 lang yung reading niya. Yung kabila naman, yung sumunod ay 5, 10. So may problema na sa isang channel, yung channel na to. At saka ito, ay hindi, itong isa ay hindi na pantay yung resistance niya mga boss. Yung contact niya hindi na maganda. So dapat pag fully contact yan, nasa 5 mahigit or ano, nagkaroon na siya ng resistance. Yan o. Yung additional kasi na resistance mga boss sa ano, tulad yan o, ay hindi maganda yan. So tingnan natin sa ano kung ilang ohms yung ano, pares ng ano niya, nasusukat. Sukatin natin. So meron na siyang 4.8 ohms, 2.2. So magiging additional yan sa speaker connection to 1 ohm. So 10 ohm. So mapapansin nyo iba-iba na yung reading nya, no? Ayan. Ulitin natin. So parang may amang labas ito mga boss, yan 5 ohms, 4.9, 11.1, ito 1.1, 10. So 10 ohms mababa lang. Pero kung iisipin yung mga boss, kasi dumaan dito yung ground ng speaker out, para kang ano, ang resulta niya parang may naka-series na resistor sa negative side ng speaker out. So kung may nakalagay na 10, ang labas niya parang may naka-series na 10 ohm. So medyo mahina ng konti ang ano niyan. Anong pinaka the best solution diyan? Pwede nyong idirekta yan or palitan ng selector. So gawin natin dito, dahil pinakyaw ko naman to, papalitan na natin tong selector. Tingnan natin mamaya kung anong nangyari dyan sa loob. Kasi ang tansya ko dyan, nangitim na yung terminal yan, katulad nito. Nangitim na yung terminal. So papalitan natin ng volume. Ayusin din natin yung hinang kasi malamutak na rin. So ito siguro mukhang nadali ng hindi magandang panghinang or yung lead na ginamit. Pero nai-jumper naman nyo, naikabit naman ng tama, hindi nga lang kaya-aya. So palit selector, dalawang switch, potentiometer. So bago na yung selector natin. Tapos yung dito naman sa volume, yan na yung pinaka the best ko na magagawa. Ayan. Yung switch naman bago na rin. Yung selector, ayan, ito yung luma na na-test natin na may reading na 10 ohms, 5 ohms. So try natin dito sa panibago. Ayan, tester natin. Ayan,
Ayos natin para makita nyo. So sukat tayo. Mapansin nyo 0.7, so wala sa 1 ohms. Very maganda yung contact niya yan. 0.7, 0.8. So napansin nyo, talagang pagbago maganda yung contact niya, walang resistance sa sa connection. So maganda pag ganito ang mga boss. Kaya sa mga 5 auto, pag luma na yung nyo nito, selector, minsan humihina na rin ang tunog dahil dito. Palitan nyo na. Yung iba nga nito mga boss nasusunog eh. So dito, pag nakakabit to, ano bang magiging epekto nito? Halos hindi mahahalata. Parang okay lang din. Kaya lang mapapansin nyo parang medyo mahina ng tunog o medyo iba ang tunog. Kasi, yun nga, yung grounding nito, dumaan na dito. Ang ginagawa kasi ng iba dito, binabypass na lang to. Pero hindi naman lahat gusto ng ganun. Kaya ang ginagawa natin, kinakabitan natin ng bago para katulad pa rin ng dati. Okay, sunod dyan ay tapos na tayo dito. Punta na tayo dun sa baba. Ano bang problema nitong sa baba? Yung sa niya. Ayan. So dito ganun din. Mga potentiometer na palitan na rin. Tapos itong alog, ito ang papalitan natin dito kasi ito ang madalas nagluloko sa mic. So meron tayong nabili na na ganito, kaya lang may exam pa. So gagawin natin, kinakalas natin yan. Tapos pinapalitan natin ng mahaba ang paa. Kinakalas natin sa tatluhan, nililipat natin dito. Tapos ito namang pinagtanggalan, binabalik natin doon. Okay, chiko dito kung may kinalawang o wala. Kung wala naman, okay na. Itong dalawa hindi naman gaanong ginagamit na, yung surround center at saka equalizer on off. Kaya okay lang yan kahit hindi napalitan. Okay mga boss. Okay. Kasi kasuhin ko muna to. Dito talaga kailangan maganda yung panginang mo. Tapos yung timing ng pump para hindi gaanong magtuklap yung Kailangan kasi dito hindi talaga nakababad na matagal yung panghinang mo. Mabilisan lang. Pag pakiramdam mo nagmelt na yung yung hinang, kalas na agad. Ayan para maganda pa yung Kasi di ba may mga gawa tayo na nagkada-tampered na to. Pero pag matagal ka namang gumagawa na, mapi-perfect naman yan eh. Sa mga nag-DIY, normal lang naman sa simula na Okay mga boss, tuloy ko na to para maiksi tayo. Update ko kayo mamaya. So tapos na yung mga potentiometer at saka yung isang switch para sa mic. Lagi ko nang pinapalitan to kasi lagi ako na-encounter dito na minsan mapapansin nyo may echo yung tunog. Dito yan, minsan naman naka-off na or naka-on, baliktad, naka-on tapos naka-off, may tunog pa rin yung mic o kaya nag-i-echo pag naglulos dito. Kaya lagi nating priority na papalitan yan. Iwas back job yan. Ang tawag yan natutunan natin sa experience. Tapos potentiometer, ayan, nahinang na rin natin yung grounding. Ito naman yung resulta ng natin, hinang natin dyan. Dito rin ganon, walang natuklap. Nilinis na natin yung board. Itong nilalagay natin ay lacquer thinner to. Nilagay natin dito para makatipid tayo kasi kung sa buti lang, pag binabuti-buti ko, nabubuhos ng malaki yung portion, nasasayang para makatipid tayo. Ngayon yung kaha lilinisan ko na lang, tapos isasalpak natin yung mga ito pala pangkabit natin yung yung mga knob nya. Testing, obserba kung okay na, pwede nang kunin ng may-ari. Okay, naglilinis na tayo ng kaha. Tapos napansin natin to na ito gumagalaw-galaw. Lagi talaga itong nasisira sa kasi yung glow pag matagal na nawi-wear out yan. So linisan na lang natin dyan pati yung isa. Didikitan na lang natin to. So kailangan munang kalasin tong para madikit na maayos. Okay mga boss. Okay, naikabit na natin yung mga board dito pero hindi pa final yan. Wala pang screw, yung mga connection lang. Tapos ito papalitan na rin natin kasi may kalawang na.
para ano, bago na uli. Then ito namang isusunod natin yung pan para malinis na. Nilinis na rin natin yung ano, para kahit pa paano pag malinis na kakapitan na naman uli ng alikabok. Ganoon naman talaga eh, habang tumatagal kinakapitan ng alikabok to. So ngayon linisan na natin para makaikot siya ng maayos, at saka kung ano, ilangisan na lang natin sa loob para ano, maging smooth pa yung ikot niya. Yun, nabubulol na ako. Okay, okay, malinis na mga boss. Brush at saka towel, basahan na basa at saka basahan na tuyo. Ayan, nalinis na rin natin. So ganun lang, pwede naman siyang hugasan, pero dahil gabi na ngayon, papatuyo pa ako. Yun, tanggal na natin yung alikabok. Tsaga-tsaga lang, kaya lang yung alikabok naman nandito sa katawan ko. Nagdikitan kasi yung electric pa nandito. Palitan ko nga yung posisyon nito kasi pag nagbablas ako, papasok din sa akin yan, mukha masa-masa. Kailangan nasa likod yan. So ibalik na lang natin dito. Malinis na rin yung ano nyo, pwede na ilagang punta. Kaya lang gabi na ngayon, madaling araw na, ipalitan lang natin to ng ano, terminal, tapos good to go na to. Alam nyo mga boss, maganda talaga tingnan kapag malinis yung amplifier, kumikinang. Ngayon dahil gabi na, hindi tayo makakapag sound check nyan. Bukas na lang. Ngayon aalamin lang natin kung kagana na. So paano natin masabi na positive or mataas yung chance na okay? So sa relay, kung walang mali sa ginawa natin, pag nag-switch yung relay, mataas yung chances niyan. Nakadaan pa rin yan ng test valve. Yung test valve ko andito, yan, nakakalat lang. So power on na natin. Umilaw saglit yung test valve. Yung relay, abangan natin. Ayun, umanda yung pan, ilaw. So bukas testing na lang yan kasi hindi pwedeng gabi-gabi na ngayon. So hello. Yan. Okay na mga boss yung sa microphone. Yan. Wala namang problema dyan. May pahabol na sira. Nagpalit tayo ng dalawang capacitor kasi may konting humming pa. Tapos ito yun, yung capacitor na yan, dalawa. Tapos napansin ko itong socket nya, pag ginagalaw dito, tingnan nyo yung speaker. Yan o. Ito. Pag ginagalaw, kaya papalitan ko na lang ng panibago. Akala ko ayos na. Napansin ko kasi nung tinitesting ko kanina yung ginawa kong speaker, may humming. Sabi ko kukunin na to bukas, bakit nagka-humming? So pinalitan ko na agad yung capacitor. Nawala yung humming, kaya lang nung ginagalaw-galaw ko na kasi tinitesting ko, ito pa, may problema pa ata to. Ayun o. So kailangan palitan ko din yung socket na yan. Ito papalitan natin. Ito wala naman nangyari. Dito wala. Dito wala. Dito. Tapos ito. Ayan o. So itong dalawa, backjob sana mga boss. Munti ka na. Okay na mga boss. So wala na o. Tahimik na yung naglulos dito. Yung problema niya yung socket. Ito kasi yung crimp nito sa loob. Asa na yung isa? Yung crimp nito dito, yung sa pagitan, naglulos na yung pag matagal na. Pero ito bago-bago pa, pero nasira na agad. Ngayon okay na. Ayan. May sounds na rin yan. Yan. Ayos na. So pwede na ulit kunin ng may-ari. Wala na rin yung ugong. Dito rin ata yung simula ng humming. Nga pala, may napanood kayo sa Facebook na tinutuloy dito tapos hinihinang humming. So ano bang kadalasang problema nun mga boss? Ang problema nun kapag may sound siya tapos may humming na ano, nilalagyan dito tapos nawawala yung humming, kadalasan nun dito rin. Ito rin mismo naglolos. Yung ground nitong signal na yan, yung socket na yan, dyan mismo ang problema yan. Naka-repair na ako ng ganun. Diba may humming, nilalagyan dito ng wire, iniipitan. So ito kasi
Naka-connect din yan dito sa ground sa pagitan ng capacitor. Tapos ang grounding nitong ano ay nawawala minsan. Pero okay na to. Finally, back job sana kung hindi ko naagapan.